Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ito na po yung last day ko sa Malaysia at syempre bago tayo umuwi, mag-analyze muna tayo ng isang napakagandang game sa pagitan nila Alireza Firouzja and Magnus Carlsen. So ito po yung Grand Finals game sa Julius Baer Generation Cup. At ito po yung game number 4. So dito actually ahead na si Magnus Carlsen ng 1 point. So must win situation si Firouzja. At tignan po natin anong nangyari sa game number 4 ng kanilang match, no. Sandali lang, ayusin ko lang ng konti itong chessboard natin bago tayo magsimula. Ayan, para maganda. Okay. So, punta tayo sa ating game. So, ito po nag-start with E4. Siyempre, pagka must win situation, atakihan ka agad. C5, Knight F3. So, Sicilian mainline. Pero ang ginawa dito ni Firouzja is freestyle with B3. Ayan. So, pagka B3, D5, check, Bishop D7, capture, and E takes D5. So pagkakain, castling. So actually, ngayon tinitignan ko sa database, meron palang mga laro dito. Even po si Magnus Carlsen, meron pa siyang game dito, no. Ito palang linyang ito na B3, medyo sikat na linya kahit sideline kasi wala masyadong tumitira ng B3, no. So Knight Gf6, Rook E1 check, Bishop E7, Queen E2, and then Rook C8. So kakaiba itong linya pero parang mainline pa rin siya, oh. Ang dami pa rin games. Bakit kaya Rook C8? Sa tingin ko dahil kailangan niyang depensahan itong C5. Ayan, kasi kung makikita natin yung next move, Bishop A3. So ito na kagad ang pinupuruhan dyan. Take note, yung Bishop nakapin kaya hindi po makapag-castling si Magnus. So A6, C4, Knight F8, and then Knight E5. So out of the opening, definitely lamang na po kagad si Firouzja. Ang tanong, mamamate niya ba? So Knight G6, Knight C3, develop lang muna. And take note, error daw po yan dahil meron ng malakas na D4. So syempre kapag yung king ng kalaban ay nasa gitna, kailangan binubuksan nyo po yung center, no? So hindi for definitely very logical. Take note, hindi po pwedeng mag-castling kasi pagka nag-castling ka, mabibitin yung bishop sa E7. So capture and then tagpas. Ayan. So nag-knight C3 dito, nag-develop lang, mali daw. So nag-D4 and then knight A4. So of course ito under attack. Meron kasing mga ideas dyan na pagka-capture dyan, pag kumain ng bishop, discovered attack ang aabutin ng king. So kailangan umiwas king F8, queen F3, bishop D6, and umatras lang with knight D3. So take note, definitely lamang pa rin po ang puti, no? Kasi yung king nga masama, tapos ito under attack pa at nasa defensive dito ngayon si Magnus Carlsen. So nag B6 and then B4. Talagang sinusubukan ni Firouzja buksan yung posisyon, ano. So kain. Grabe, kakaiba itong mga movement ni ni Firouzja. Kita niyo yung mga knight nasa gilid na, pero ang ano po niyan idea, bukod sa pagkain ng pawn, merong mga talon papasok. Yan, mangingiliti at makingiliti ang knight dyan, eh. So kinain na ni Magnus para wala nang makulit na knight, kain, king G8. So unting-unting nakakapagtago, nakaka-recover ng konti. So queen B7, rook B8, and then queen takes A6. So 1 pawn up na dito, although naka-recover na yung king kasi tuluyan na po siyang nakapagtago with H5. So magtatago na dito, siguro safe na. Kaya ang bigay ng engine hindi ganoon na kalaki yung lamang, no. Kanina talagang parang pamati na si Magnus, eh. So knight B2,
ikutan muna. Pero 1 pawn down na po ang black. Excuse me, h3 muna. Stopping yung pawn. So knight f4, queen b5, rook h5, and then rook e5. So very interesting idea. Kaya nag-push ng pawn si Magnus. Gusto niya yung rook dito na dumaan. Yan. So rook e5, queen c7, palitan dito, and then rook e1. So kung titignan natin ito, lamang na kasi yung white dito. Syempre, bukod sa 1 pawn up, control mo pa yung open file. Ang idea na lang dito ng itim, kailangan ko counter attack ka sa king, no? Pagka yung counter attack mo diyan, no, ng mga kabayo, hindi gumana, definitely tagpas ka sa endgame kasi 1 pawn down ka tapos gagawa ng pass pawn dito sa gilid, no? So queen b7, queen g5. So ang idea na lang pala dito ni Firouzja, syempre, stop yung counter attack sa king. So queen c6, d3. Ayan, pinapasolid niya na unti-unti. Rook e8. And then dito, pagka-capture, bishop d2. Ayan. At of course, pagka umatras po yung knight, ay hindi pala pwedeng umatras yung knight, no? Ang best chance, sabi ng engine, is check, tapos f5. Kakaiba yung pagdepensa. Depensado, parehas na kabayo ng queen. So, baka makulong yung knight dyan, delikado yan. Kaya hindi po yung ginawa. Ang ginawa ni Magnus, queen e2. At ito po ay super blunder. Force na kagad matatalo na si Magnus. So meron ng linya, ito ang maganda linya. Kain, nakita niya yan, Firouzja syempre. Kain, and then check. Ito ang key move. Check muna para pipitas muna ng pawn. Ayan. So pagkapitas ng pawn, syempre aatras. Pagka-atras, kakain dito. Pagka-capture, king h2 lang muna. Iwas lang muna sa check. And then pagka g6, ito na ang malakas. Queen b8 check, king h7, and then c5. Mapapansin natin, ito pong queen, kontrolado yung diagonal. Tapos ang idea na lang dyan, syempre, ipupush mo ng ipupush yung pawn hanggang yan ay mag-queen. No? So pagkakain, queen d6. Ayun na, unti-unti nang i-push. So queen c2, c7, queen c1. Pero kahit napaka-winning na po, kung titignan nyo sa engine, dami ng tira para manalo, ano kayang pinakamadali? h4 daw ang sabi. Mahirap pa rin to. Kasi hindi niya maiwan itong diagonal na yan. Pagka iniwan mo yan, perpetual check ang aabutin mo. So hindi niya maiganito Kung pagkaguman yan, perpetual check. Wala ka nang kawala. So yung pawn parang na-stop sa c7. Hindi po maka-forward, hindi siya maka-queen. So ito, pwede natin i-fast forward ng konti. Ayan, hindi niya mai-push-push. Ayan, hindi niya mai-push-push yung pawn. Queen e4 check, king h6, queen e5. Talaga hindi niya makontrol yung c8, At dito, nauwi na sa draw daw, sabi ng engine. Pero syempre, ayaw ng draw ni Firouzja. Sa pagkain, fast forward natin. Yung king talaga, palaging under threat. Hindi po mai-queen yung pawn. So ito, pwede natin bilisan. Ayan, so talagang chinek ng chinek. And ito, ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi queenin ni Firouzja? Ang ginawa niya po, c8 equals knight. Hindi ko maintindihan. Bakit kaya? Pagka queen, ano kaya mangyayari? Perpetual check siguro. Pagka queen. Checkin dito. Tutuhugin. Yun lang pala. Napakasimpleng idea. Tutuhugin pala yung queen. Siyempre, kita ni Firouzja yon, knight ang ginawa. Ayan. So, para depensado po yung queen sa f2. So, check. Check. Hanggang nakawala ang king. So, ang ganda ng laban talaga. Nakawala ang king. Pero talagang niratrat pa rin ang check.
na pork yung knight, pero nauwi sa endgame kung saan lamang ng 2 pawn. So take note pala dito, pagka nag-check, tapos na kagad ang boxing. Tapos ang boxing, syempre ito mag-win. Kaso hindi po nakita baka natakam sa pawn. And take note, syempre, panic time na, parehas nating manlalaro dito. So ayan po itong ganitong endgame based sa aking experience, mahirap pong itabla. Palaging nauubusan ng check ang queen. Ayan. So umiiwas-iwas muna, ang daming check oh. Ayan, ngayon naubusan ng check, kaya unti-unting makaka-push yung pawn. Ayan, naka-push ang pawn, c4, push ulit. Pagka naubusan ka talaga ng check, pupush ang pawn mo, no? So ganyan. Ayan. Okay. Grabe, ang hirap talaga laruin itong endgame na to. Siyempre, ang idea po ni Magnus, mag-check lang namang check. Ang idea naman ni Firouzja, humanap lang ng cover. Pero, eventually, ito po, take note, ito po ang last chance ni Magnus para makatabla with King B5. Ayan, pero hindi ginawa kasi siguro natakot dito, tapos ipupush yung pawn. Pero matche-check na matche-check. So, ito ang only check na tabla. Grabe. Mahirap talaga aralin itong queen endgame. Pero ang idea ho dyan kasi, pagka nilalapit mo yung king mo, eventually pagka hinarang nung queen, yung queen niya, pag hinarang ng white yung queen niya sa check ng itim, tatamaan po ng fork. Pagka nilapit. Kaya makikita nyo po, ang ginawa ni Magnus, nilayo niya. Pero yan pa ang error. So nilayo niya ng nilayo para pagka hinarangan ng queen yung check, hindi po tatamaan ng fork. Yan po talaga ang parang ang turo sa endgame. Kailangan mo ilayo yung king. Kasi pagka malapit, tapos hinarang nung puti yung queen, tinatamaan ng fork So ayan, nilayo ni Magnus, nilayo niya. Pero eventually, kaya po napakahirap nitong endgame na ito. Kahit yan ang rule dyan, kasi iikot yung king, talagang hahanap ng square na walang check Yan po ang gagawin Hahanap ng square na walang check. Pagka minalas ka ng isang check na walan ka ng check, makaka-push yung pawn. Hindi mo naman makakalculate lahat nung daanan ng queen. So ganyan na nangyari. Eventually, nakapush. Ayan, so umiikot na naman yung king. Naghahanap ng taguan na pwede. Ayan. Fast forward natin. Nasa move 120 na po tayo. Wala pa ring taguan. Hanggang sa nakahanap ng walang check dito sa gilid. Grabe Dun pa sa H4 nakahanap ng taguan. And eventually naka-queen. So dito po, resign si Magnus. Siyempre, hindi mo pwedeng kainin yan. Pag kinain mo yan, stalemate. No? So, dito, nag-resign na siya. So, ayan. Ang haba ng laban. At hopefully, natutunan nyo paano yung pag-draw dun sa Queen Endgames. Gayahin nyo yung style ni Magnus. Yan daw ang turo sa mga libro. Kailangan ilayo mo yung king para pag hinarang ng puti yung queen, hindi siya aabutan ng pork. So, kaso hindi effective kasi based sa aking experience, ang hirap po, iiwas yung king. Eventually, pagka minalas ka ng check, makakahanap ng taguan. At yan po ang nangyari dyan. At si Firouzja ang nanalo. So, ang nangyari po, tied match sila. At dun sa deciding game, nagkatalo. Ayan, sa deciding game. At abangan nyo po yan kung ma-analyze ko pa kasi pauwi na ako ng Manila. So, tingnan natin, baka sa Pilipinas ko na yan po i-analyze. So, yan po ang ating game for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong game na ito. Sana meron tayong natutunan. At kung meron po tayong natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.